世界中どこだって Nandito po tayo ngayon sa Mindanao Koksay, Daigaku, ang Mindanao International College. Nag-aabang na po rito sa eskwelahan ang ilang mga estudyante. Ganoon na rin po ang faculty and staff ng Mindanao Koksay, Daigaku para po sa pagbisita ni Prime Minister Shinzo Abe ng Japan, at ganoon na rin po makakasama niya ang kanyang asawa na si Madam Abe Ake. Nasa around 1,300 students from elementary to high school, plus around 400 students from college. Kasama na rin po ang ilang faculty and staff. Ang dito po ay nagsama-sama para po salubungin ng ating mga VIP. Mula po sa Waterfront Insular Hotel ay dito na po ang magtutungo ang ating pong VIP na si Prime Minister Shinzo Abe. Kaunting impormasyon lamang po dito sa Mindanao International College o ang Mindanao Koksay, Daigaku. Ang Mindanao Koksay, Daigaku po ay pinapatakbo ng mga Japanese descendants. Ito po ay in-establish upang i-commemorate ang goodwill ni late Mrs. Ayako Uchida na pinangarap na magkaroon ng isang welfare college upang tulungan ang orphans, abandoned, and neglected children. Ito po ay tinatag ng Davao-born Japanese Tacho Uchida. 14 years na po ang eskwelahan na ito mula nang ito ay maitatag noong 2002. Dito po sa gym kung nasaan ako at maging po dun sa may labas ay nagwawagayway na po ng flags, Philippine flag at Japan flag ang ilang pong mga estudyante, at sinasalubong na po nila ang Prime Minister ng Japan na si Prime Minister Shinzo Abe. Ang Mindanao Koksay, Daigaku po ang nag-iisang Japanese school dito sa Davao City. Bagamat ito po ay nag-ooperate under the Philippine Education System, mandatory po rito sa Mindanao Koksay, Daigaku ang Japanese language na subject. Makikita rin po natin sa ating monitor, andyan po ang asawa po ni Prime Minister Shinzo Abe, si Madam Aki Abe. Kasalukuyan po siyang nakikipagkamay sa ilang mga estudyanteng sumasalubong sa kanya sa labas po ng gate ng eskwelahan. Again, we are joined by around 1,700 students mula po dito sa Mindanao Koksay, Daigaku. Ang eskwelahan po ito ay in-establish ng mga Japanese descendants. Ito po ay composed hindi lamang po ng mga Japanese students, kundi marami po dito ay pure Filipinos. Actually, naitanong ko po sa school president nila, 70% po ng mga estudyante dito ay pure Filipinos. 25% ang Japanese descendants, and the rest are from other nationalities. Students here are singing a Japanese version of the song It's a Small World habang winawagay po nila ang Philippine at Japan flag. Dama ko po ang kasiyahan ng mga estudyante dito kasi kanina pa man ay talagang nag-aabang na sila sa pagdating ng Prime Minister. Ngayon po ay naandito na sila sa loob ng gym. Ang ilan po sa mga ang ating pong inaabangan na si Prime Minister Shinzo Abe. At habang nandito po sila ay mas lalong lumalakas po ang pag-welcome ng mga students from Mindanao Koksay, Daigaku. Japanese versions po ng mga kanta ang kanilang inaawit para po sa ating mga bisita ngayong umagang ito. I-describe ko lang din yung atmosphere dito sa venue. Meron tayong mga Japanese-inspired na decorations, and again, I mentioned a while ago, hawak po nila ang Philippine at Japan flag. Sa akin din pong kaninang pagkausap sa school president po ng Mindanao Koksay, Daigaku, marami po sa mga graduates dito ng eskwelahan na ito ay hinahire ng mga multinational companies dahil sila ay fluent sa Japanese language, which is mandatory na pag-aralan po dito sa eskwelahan na ito. Ngayon po ay papasok po, ngayon po ay siya ay kumakaway sa mga estudyante. I'm describing the students here, nagtatalunan po ang ilan sa kanila habang pong kumakaway si Prime Minister Shinzo Abe sa kanila. Nakatakda pong pumasok sa AVR si Prime Minister Shinzo Abe kung saan siya po ay mag-observe ng isang Nihongo class
which again I mentioned a while ago na isa pong expertise ng eskwelahan na ito. Nakapasok na po ngayon si Prime Minister Singso Abe sa loob ng AVR kung saan magkakaroon po ng observation ng isang Nihongo class. The Prime Minister po will be joined by some college students of Mindanao Koksay Daigaku o ang Mindanao International College. Kahit po nakapasok na si Prime Minister Singso Abe, yung mga nandito po sa labas ng AVR, yung ating mga students of elementary and high school, ay talaga pong ipinakita nila ang warm welcome para po kay Prime Minister Singso Abe. Balikan lang po natin ang ilan sa mga naging activity po ni Prime Minister Singso Abe. Bago po siya magtungo dito sa Mindanao Koksay Daigaku ay galing po sila sa Waterfront Insular Hotel kung saan kanya pong pinulong or nagkaroon po ng meet and greet sa ilang mga businessman, Japanese and Filipinos businessman at ganoon na rin po ang Eagle naming ceremony. Ngayon po ay nakatakda po siyang mag-observe ng isang Nihongo class dito sa Mindanao Koksay Daigaku. Ang eskwelahan pong ito ay 14 years na po. And again, I mentioned kanina na this was established by Japanese descendants. At sa akin din pong mga nakapanayam kaninang ilang mga faculty members, talaga pong ang kanilang mga estudyante rito ay nagiging fluent po sa Nihongo language dahil required po silang mag-aral nito. But of course, they are under the DepEd EnChed curriculum. Sa loob po ng AVR ay naroon po si Prime Minister Singso Abe para po mag-observe ng isang Nihongo class. Makakasama po niya ang around some students po na magkakaroon po ng isang Nihongo class. And again, you-observe po ito ni Prime Minister Singso Abe. Some just information again about Mindanao Koksay Daigaku. Ito po ay itinayo para po sa goodwill ng late na si Mrs. Ayako Uchida na pinangarap po na magkaroon ng isang welfare college upang tulungan ng orphan, abandoned and neglected children. Ito po ay isang manifestasyon. Ang eskwelahan pong ito ay isang matibay na koneksyon ng bansang Japan at Pilipinas bilang nagpapakita po ito na prioridad po ng dalawang bansa ang makapagbigay ng social service at ng Japanese language education. Ang MKD po o ang Mindanao Koksay Daigaku ay nagfa-facilitate rin ng exchanges sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Those are in terms of education, welfare, culture, and information. Bagamat ang Mindanao Koksay Daigaku ay nag-ooperate under the Philippine education system, again, mandatory po rito ang Japanese language na subject. Marami po sa mga graduates dito ay articulate in Japanese at in demand sa mga multinational companies. Students here, 70% are pure Filipinos, 25% are Japanese descendants, and the rest are from other nationalities. Sa nakatakda pong observation ng Nihongo class, meron po doong 20 college students, third year international study students, at ang magtuturo po sa kanila ng Nihongo class ay si Mr. Hashimoto. Ngayon po ay nandito pa rin ang ilan sa mga elementary and high school students na nagwawagayway ng Philippine at Japan flag. Kanina pa po silang excited at nung dumating nga po si Prime Minister Singso Abe ay narinig po natin ang kanilang masaya at very energetic na pag-awit ng ilang mga Japanese versions ng some popular songs. Ito po ang nakatakdang pinakahuling activity po ni Prime Minister Singso Abe bago po siya umalis po ng ating bansa. Kung maaalala po natin, kahapon ay marami rin pong naging activity si Prime Minister Singso Abe sa Malacanang at kagabi po ay siya ay dumating rito sa Davao City. Kanina rin pong umaga ay nag-almusal sila ni President Rodrigo Roa Duterte sa mismong tahanan po yan ng ating Pangulo sa Davao City. Nakipagpulong rin po ang Japanese Prime Minister sa ilang negosyante sa Davao City at numala rin po sa isang ceremonial eagle naming kung saan ating napanood kanina ang okasyon po na ito.
Kung maalala po natin, kahapon naman po ay nagkasundo sina Pangulong Rodrigo Duterte at Japanese Prime Minister Shinzo Abe na palakasin ang maritime and security cooperation sa pagitan po yan ng Pilipinas at ng Japan. Sa kanila pong joint statement ay sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na bilang parehong maritime nations, kapwa interes po ng Pilipinas at Japan na panatilihing ligtas at secure ang karagatan sa rehiyon mula sa anumang pong banta. Ayon naman po kay Pangulong Duterte ay sentro po ng official visit ang pagpapalakas sa defense capability, assets acquisition at upgrading ng bansang Pilipinas at ng Japan. Umasa po ang ating Pangulong Duterte na sa lalong madaling panahon nga daw po ay ma-deliver ng Japan ang lahat ng mga naipangakong Coast Guard vessels at mga bago pang ipamimigay na gamit sa maritime patrol. Sa panig naman po ni Prime Minister Abe, inhayag po nito na nagkasundo sila ni Pangulong Duterte na isulong ang payapang resolusyon sa territorial dispute sa West Philippine Sea at sa pamagitan ng pag-iral ng rule of law at pag-iwas sa militarisasyon ng karagatan. Kasalukuyan pa rin po tayong naandito sa Mindanao, Coxsay, Daigaku. Ang mga estudyante ay nagwawagayway pa rin ng kanilang hawak-hawak na watawat ng Japan at ng Pilipinas. Ang mga kasama po natin ulit dito sa gymnasium ay mga elementary and high school students. They are around 1,300 at may mga kasama rin po tayong ibang mga college students and most of them sila po yung naandoon outside the gate. Around 400 students of Mindanao Coxsay Daigaku on English translation Mindanao International College. Base rin po sa aking mga nakapanayam kanina, particularly yung school president po nitong Mindanao Coxsay Daigaku, marami po sa kanilang mga graduates, ang edge daw po talaga ng kanilang mga estudyante rito ay yung pagiging fluent and articulate in Nihongo. Kapag aniya nga raw nandoon na sa ibang bansa para magtrabaho, ay nagkakaroon sila ng bigger incentives dahil sila ay fluent in the Japanese language. Ang mga estudyante po dito ay hindi lamang mula dito sa Davao or sa Davao region. May mga students din po dito na from Visayas and Luzon na tumungo rito para lang po mag-aral dito sa eskwelahan na ito. Sa loob po ng AVR ay nagkakaroon po ng observation ng isang Nihongo class, which is again an expertise of this school. Ngayon po ay papalabas na po si Prime Minister Shinzo Abe ng AVR at kumakaway po ito sa mga estudyante. Dama po natin ang kanilang kasiyahan because actually according to the people here, they appreciate na kasama po sa itinerary ng Prime Minister ang pagbisita sa kanilang eskwelahan. Even if this is just a short visit, kanila pong naramdaman na espesyal po ang pagbibigay ng oras ni Prime Minister Shinzo Abe. Nasa may bandang gitna na po ito ng gymnasium at ang mga estudyante ay gustong makalapit kay Prime Minister Shinzo Abe. Let's say where you are. Location. Behave.
Kumakanta po ulit ang mga estudyante ng Japanese version ng It's a Small World habang po papalabas si Prime Minister Shinzo Abe. It's just a short visit, but then again, according to the people here in the school, they appreciate na nagkaroon ng oras si Prime Minister Shinzo Abe para bisitahin ang paisa-isang Japanese school dito sa Davao City. And according also to some administrators here, nakatulong ang bansang Japan para sa pagprogreso ng lungsod. Kasama na rin ang patungkol sa education. Kasama ko yung ilang mga estudyante rito ng Mindanao Koksay Daigaku, some elementary students. At dama ko po ang kanilang kasiyahan na nasilayan po nila si Prime Minister Shinzo Abe. Nakalabas na po siya dito sa gymnasium ng Mindanao Koksay Daigaku. Again, this is the only Japanese school in Davao City. And as scheduled, this will be the last activity for Prime Minister Shinzo Abe dito po sa kanyang official state visit sa bansang Pilipinas. 2 araw po ang kanyang pagbisita rito. Nagsimula po yan kahapon at ngayon po ito magtatapos. Complete silence. At nagpapaalam na rin po ang asawa ni Prime Minister Shinzo Abe, si Madam Aki Abe. At ating pong natunghayan ang pagbisita ni Prime Minister Shinzo Abe, kasama na rin po ang kanyang asawa, ang First Lady, na si Madam Aki Abe, kung saan siya po ay sinalubong ng nasa around 1,700 students from elementary to college ng Mindanao Koksay Daigaku, the only Japanese school here in Davao City. Okay, next, grade 5. Natunghayan po natin ang visit of Prime Minister Abe with Madam Aki Abe sa Mindanao Koksay Daigaku o ang Mindanao International College. Outside is clear already. Silent. Nadama po natin ang kasiyahan ng mga